Sa buhay natin ay may kanya-kanyang papel tayo sa buhay. Ang iba ay bilang anak, bilang breadwinner, bilang isang guro o bilang isang magulang. Marami at iba-iba ang mga gampanin natin at kadalasan dahil sa mga bagay na to ay nagiging limitado ang mga bagay na dapat nating gawin dahil sa pinangangalagaan nating imahe. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Miguel. Isa po akong pare, isa akong kura paroko sa isa sa maliit na simbahan sa aming baryo. Bata pa lang ako ay pangarap ko na ang manilbihan sa simbahan. Nagsimula po ako bilang sakristan na tumutulong-tulong sa pare. Naglilinis ng simbahan at utusan ng mga madre. Hanggang sa nung lumaki na po ako at gumraduate ng high school, ay napagpasyan ko pong tahakin ang mundo ng pagiging isang pare. Hindi po dahil na sa tingin ko ay madali ito o dahil mas magaan ang buhay ng isang pare, kung hindi dahil pangarap ko po talaga ang manilbihan sa bahay ng Diyos. Sa katotohanan po, Miss Hart, ay napakahirap po ng buhay namin bilang mga pare. Maraming bawal, mataas ang expectation sa amin ng mga tao at hindi rin po basta-basta ang pag-aaral na ginawa namin para makuha ang titulong ito. Pero para sa akin ay makakaya naman ang lahat. Pero may isang bagay po talaga na sadyang napakahirap. Yun po ay ang pag-aalaga ng imahe ko bilang isang pare. 25 anyos po ako nang opisyal akong maging pare at madestino sa isang simbahan. Napakabata ko pa noon, Miss Hart, at aaminin ko na merong kurot sa puso ko kahit papano. Dahil syempre, yung mga kaibigan ko nagsasaya. Ang iba ay nagtatrabaho na at nakakapag-travel pa. Samantalang ako ay nakakulong sa simbahan at nakatali sa sinumpaan kong tungkulin. Pero dahil mahal ko po ang pagiging pare, ay hindi ko ito sinukuan. Kahit pa napakabigat sa loob na kulang na lang, ay i-expect ng mga tao na hindi ako magkakamali sa buong buhay ko. Ganun po kasi ang tingin ng mga tao sa aming mga taga-simbahan, Miss Hart. Hindi kami pwedeng magkamali. Dapat alam namin ang solusyon sa mga bagay-bagay at lalong-lalo na hindi dapat kami magpakita ng kahit anumang bahid ng paggawa ng kasalanan. Sa totoo lang, wala naman pong mali sa mga expectation na yon dahil ganun naman talaga dapat. Pero nagkakasala din po kami, Miss Hart. Lalong-lalo na kapag dumarating ang mga oras na gusto mong huminga dahil parabang nakakasakal na ang lahat. Pero sa kabila nun, ay masasabi ko naman na I'm doing a good job as a priest. Hindi naman po ako magaling na magaling talaga. Pero kahit papano, ay alam ko naman na tama ang direksyon ng mga ginagawa ko. Pero isang pangyayari po ang nagbago ng lahat para sa akin, Miss Hart. Nangyari po ito noong nasa ikalawang simbahan ako kung saan ako itinalaga. Sa tansya ko 10 to 15 years ago na ito, Miss Hart. Batang-bata pa ako noon at bagong-bago lang sa pagkapare. Dahil bago lang po sa pagkakadestino, ay kinilala ko muna ang bawat tao na nangunguna sa simbahan. Mula po sa mga madre, sa mga sakristan, sa mga tagalinis at pati na rin po sa mga member ng choir ng simbahan. Doon ko nga po nakilala si Daisy. Siya po ang choir leader doon at sa mga panahong yon ay hindi po nagkakalayo ang edad namin. Parang nasa 1 o 2 taon lang po ang tanda ko sa kanya. Pero kahit bata pa, ay may sariling business na po si Daisy na nasimulan daw niya noong high school. Isa po yung nail shop kung saan siya na rin mismo ang nagde-design ng mga kukong ibinebenta nila. Hindi ko nga po maintindihan dati kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil noong mga panahon na yon ay hindi pa po sikat ang mga press-on nails. Pero ngayong sumisikat na ay tsaka ko lang nalaman ang ibig niyang sabihin. Nung makausap ko siya, ay napakahinhin niyang magsalita at sobrang mahiyain. Sa katunayan, ang mga kasama niya po sa choir ang nagpakilala sa kanya. Palagi po kasi siyang nasa likod at nagtatago. Ang sabi nila, sobrang introvert daw ni Daisy kaya ganoon. Pero sa kabila nito, ay napaka-talented at napakagaling niya.
May business siya sa mura niyang edad. Napakaganda pa niya. At sumasali din daw siya sa mga kung ano-anong pageants noon. Pero ang pinakahinahangaan ko, Miss Hart, ay ang pagkanta niya. Noong unang linggo ng misa na isinagawa ko sa simbahan na yon, ay yun din ang unang beses na marinig ko siyang kumanta. S1 o soprano 1 ang boses niya at siya ang nagsisilbing melody ng mga kasamahan niya. Lalong-lalo na pagdating sa matataas na parte ng mga kanta. Para akong hinihele habang nakatitig sa kanya at pinapakinggan siya. Lalong-lalo na kapag inaabot niya ang matataas na nota at umiibabaw ang boses niya sa lahat ng mga kasamahan niya. Miss Hart, sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ko pong tumibok ang puso ko. Siguro dahil alam ko na gusto kong maging pare mula pagkabata, kaya hindi ko na pagtutuunan ng pansin ang buhay pag-ibig. Ni minsan, hindi ko po nakita ang mga babae sa paligid ko bilang isang tao na pwede kong mahalin ng higit pa sa kaibigan. Wala po akong binigyan ng ganong klaseng pagmamahal sa buong buhay ko. Siya lang po, Miss Hart. Si Daisy lang. Love at first sight ang naramdaman ko sa kanya noon. Noong una, sinubukan kong iwasan yon dahil alam ko naman na mali. Naging confident pa ako dahil alam ko na maraming parte na ng buhay ko ang mas importante, kaya pinagana ko ang utak ko at nagtagumpay ako. Pero sa pagkakataong yon, parang hindi ako sinusunod ng puso ko. Para bang may sarili siyang buhay at ako ang kailangang sumunod sa kanya. Father, heto po, bibingka. Kain po muna kayo. Nagulat ako nang puntahan ako ni Daisy matapos ang unang misa. Oh, Daisy, ginulat mo naman ako. Nandito ka pala. Halika rito. Thank you sa pabibingka mo ha. Kinuha ko ang dala niyang bibingka at saka inilagay yon sa 2 plato. Wala po yun. Napansin ko po kasi halos hindi kayo kumakain sa tuwing may misa kayo. May kasunod pa po ito mamaya, tapos kailangan pa nating mag-ayos para sa fiesta. Paano na lang ang tiyan nyo niyan kung hindi nyo lalamanan? Naku, baka magtampo at bigla kayong magka-acid. Oo nga medyo humahapdi na nga ang tiyan ko. Heto, nagtimpla ko ng kape pagsaluhan natin yung bibingka. Bukod sa pagiging maganda, talentado at mabait, napakaalaga din po ni Daisy kapag naging komportable na siya sa iyo. Mahiyain siya at hindi gaanong palakibo kapag nasa labas kami. Pero kapag kaming dalawa lang ay napakamapagbiro niya at talagang maalalahanin. Mga ugali na lalong nakapagpalakas ng tibok ng puso ko sa tuwing nariyan siya, Miss Hart. Ang dating mabilis na pagkabog ng puso ko ay hindi pa natigil doon. Palagi ko na siyang naiisip at hinahanap-hanap. Lalong-lalo na ang boses niya sa tuwing kumakanta. Sa tuwing may practice sila ay iniiwan ko ang mga dapat kong gawin para makinig. Sobrang nakaka-attract din pala ang mga babae kapag marunong din silang manguna at magturo. Bilib na bilib po ako noon kay Daisy dahil hindi niya kailangang manindak para sundin siya ng mga miyembro niya. Magaling siya at mataas ang respeto sa kanya ng mga ito. Kaya naman isang sabi niya lang ay mapapasunod niya ang lahat. Doon ko na-realize kung bakit napakagaling ng choir ng simbahan namin dahil yon kay Daisy. Dahil sa magaling niyang pamumuno. Mga simpleng sulyap habang nagmimisa ako at habang kumakanta siya. Mga patagong pagkikita para kumain ng sabay. At ang mga malalamang biro. Diyan po nag-umpisa ang pagiging close namin ni Daisy. Alam ko naman po na mali, na mahulog ang loob ko sa kahit na kanino. Pero nung mga panahong yon, Miss Hart, ang katwiran ko naman ay hindi naman ako nakikipagrelasyon. Hindi ko naman ginustong mahulog ako sa kanya at sinisikap ko namang umiwas. Pero lahat ng yon ay akala ko lang pala. Dahil sa mata ng Diyos ay mali kahit ano pa ang maging katwiran mo. Hindi ako nakontento sa pagiging malapit lang namin ni Daisy. Nagsimula po kaming pumunta sa mga coffee shops o sa iba't ibang kainan na kaming dalawa lang. Mas naging close kami na hindi naman binigyan ng mali siya ng mga kasamahan namin sa simbahan.
Dahil noong panahon na yon ay nag-aayos kami para sa fiesta at kaming dalawa lang talaga ang nagtutulungan dahil may mga trabaho at busy ang iba. Pero ang hindi nila alam ay meron na rin kaming mga private na lakad na nakaschedule talaga para makapag-bonding kaming dalawa. Hindi ko po makakalimutan noong pumunta kami sa isang resort. May kalayuan yon mula sa lugar namin, Miss Hart. At pagdating namin doon ay walang nakakakilala sa amin. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko ay umakto ako na parang wala akong sinumpaan sa Diyos at ganun din si Daisy. Beach resort po yun, kaya iniayon namin ang aming mga kasuotan doon. Napakalakas ng loob namin at pinangungunahan kami ng saya at excitement. Nakakahiyaman pong aminin, pero opo. Noong panahon na yon ay may nangyari na sa amin ni Daisy. Ganun pala ang pakiramdam ng ma-in-love, Miss Hart. Para kang nawawala sa sarili mo na wala kang ibang iniisip kung hindi ang saya, ang excitement, at palagi kang looking forward na makasama ulit ang taong minamahal mo kahit pabawal. Para akong baliw ng panahon na yon dahil pakiramdam ko mas lalo pang nakakadagdag sa excitement ang mga ginagawa naming pagtago-tago. Impokrito. Yan po ang matatawag ko sa sarili ko. Nagmimisa ako at nangangaral ng mga aral ng Diyos, pero ako mismo itong palaging gumagawa ng mali. At hindi yun basta-bastang pagkakamali lang, Miss Hart. Dahil yun ang tipo ng kasalanan na sinasadya at hindi basta-bastang matatalikuran. Akala ko po noon hindi kami mabubuko. Walang ibang makakaalam at makakapagpatuloy ang relasyon namin habang nagtatago kami. Ang pinoproblema lang po namin noon ni Daisy ay kapag nalipat na ako sa ibang simbahan na matagal-tagal pa naman. Pero Miss Hart, siguro ganun po talaga kumilos ang Diyos. Gumagawa siya ng mga paraan at gumagamit siya ng mga bagay para matulungan tayo at maituwid ng sa ganon ay makabalik tayo sa tamang landas. Nanatili pong tago ang relasyon namin. Pero dumating ang isang araw na bigla na lang akong nagising at parang nilulukob ako ng konsensya. Hindi ko po ma-describe ang eksaktong nangyari sa akin noon. Pero parang kada oras ng lumilipas kong mga araw ay may bumubulong sa akin. May mga sinyales na nagpapaalala sa akin na meron akong sinumpaang tungkulin sa Diyos na hindi ko dapat ipagpalit sa pag-ibig na nararamdaman ko. Naaalala ko pa po, Miss Hart, nang minsang may nagkumpisal sa akin. Isa po siyang nanay at siya po ang dahilan o mas magandang sabihin na pinaka naging dahilan ng pagkauntog ko para magising ako sa katotohanan. Father, paano ko po sasabihin sa mga anak ko na hindi ko na mahal ang tatay nila? Alam ko pong mali ito. Pero may relasyon po kami ng kapatid ng asawa ko. Nakakayaman po pero kahit alam kong mali, mahal ko naman po siya eh. Hindi pa po ba sapat ang pagmamahal para mapagbigyan kaming dalawa? Kumpisal niya sa akin. Sister, sa tingin ko, nagpunta po kayo sa akin ngayon dahil alam nyo mismo na mali ang ginagawa ninyo. At alam nyo rin na masasaktan ng asawa at mga anak nyo. At masisira ang inyong pamilya. Kung sapat na po ang pag-ibig para makagawa ng mali, sa tingin nyo po ba, magiging maayos ang pamumuhay natin dito sa mundo? Binigyan po tayo ng karapatang umibig ng Diyos para iparamdam sa kapwa natin ang pagmamahal at pag-aalaga natin sa kanila. Hindi po para makapanakit ng iba. Sister, sana po tandaan nyo na kahit pag-aano nyo kamahal ang isang tao, kung may masasaktan naman kayo, kung makakasira naman ito sa ibang tao at lalong-lalo na kung labag naman ito sa mga utos ng Diyos, ay dapat nyo po itong itigil at dapat nyo pong itama ang lahat. Miss Hart, habang kausap ko po ang nanay na yon, pakiramdam ko sarili ko ang kausap ko, na para bang nasa isang side ako ng kumpisalan, pero ang kaluluwa ko ang nasa kabila at nakikipag-usap sa akin. Tamang-tama sa puso ko lahat ng mga salitang lumabas sa bibig ko.
Pagkatapos po ng kumpisal na yon, ay hindi ko na nagawang tapusin ang iba pang nakapila dahil dumiretso na ako sa kumbento at nagkulong sa kwarto ko. Iyak po ako ng iyak noon, Miss Hart. Nakaluhod ako sa gilid ng kama ko habang nagdadasal. Humihingi ng tawad sa Diyos at nangihingi ng gabay niya. Hiyang-hiya po ako noon, hindi lang sa Diyos, kung hindi pati na sa sarili ko. Pakiramdam ko po noon, kung makikita ako ng batang ako, ay madidisappoint siya ng sobra sa akin. Buong buhay ko, ginawa ko ang lahat para pasayahin ng Diyos. Tapos sa isang tukso at temptasyon lang pala ako bibigay. Dahil sa isang pagkakamali, pakiramdam ko ay nabura ang dekadang paghihirap ko sa iba't ibang simbahan na pinagsilbihan ko noon. Pero Miss Hart, sadyang maawain ang ating Panginoon. Hindi ko po malaman noon kung paano ko sasabihin kay Daisy ang lahat. Iniwasan ko siya at nagkunwari na may sakit para hindi muna kami magkapag-usap. Kahit naman po kasi gusto ko nang itigil ang ginagawa namin, ay hindi ko pa rin alam kung paano gagawin. Lalong-lalo na at first time kong mapunta sa ganoong sitwasyon at alam kong masasaktan ko siya. Yun po ang kinakatakutan ko, Miss Hart. Ang masaktan ko si Daisy. Pero siguro, yun na rin po talaga ang karma ko. Ang makitang nasasaktan ng babaeng minamahal ko dahil hindi ko siya kayang mapanindigan. Sa huli, mas pinili ko pa rin po ang paglilingkod ko sa Diyos. Kahit pa ang ibig sabihin noon ay masasaktan kaming dalawa. Dumating po ang isang araw na nakorner ako ni Daisy sa loob ng kumbento. Gulat na gulat at takot na takot dahil baka may ibang nakakita sa kanya na pumasok siya rito. Daisy, ano bang ginagawa mo? Paano kung may makakita sa'yo? Sermon ko sa kanya. Miguel, bakit ba iniiwasan mo ko? Hirap na ako sa ganitong sitwasyon. Kaagad siyang naiyak. Hindi ko alam kung may nagawa ba ako sa'yo o ano. Hindi ba pwedeng pakisamahan mo ko kahit hindi bilang kasintahan? Kahit bilang kasamahan mo na lang sa simbahan. Pasensya ka na hindi ko maituloy-tuloy ang gusto kong sabihin. Alam ko ang nararamdaman mo, Miguel, at naiintindihan kita. Napatitig ako sa kanya nang sabihin niya yon. Anong ibig mong sabihin? Miguel, itigil na natin to. Pareho tayong naglilingkod sa Diyos. Pareho tayong nangako sa Kanya na susunod sa lahat at maninilbihan sa simbahan. Alam ko, Miguel. Alam kong nakokonsensya ka na at ganun din ako. Daisy, akmang lalapit ako at yakapin siya, pero pinigilan niya ako. Huwag niyo po akong lapitan, Father. Nagiba ang tono ng pananalita niya at nang tawagin niya akong muli ay alam ko na agad ang ibig sabihin nun. Magpasalamat na lang po tayo sa Diyos na walang ibang nakaalam na mga kasalanang ginawa natin. Magpasalamat na lang po tayo dahil kahit na nasaktan natin siya, hindi niya pa rin tayo ipinahiya. Hindi niya hinayaang masira ang mga imahe natin sa mata ng ibang tao. Pero hanggang dito na lang po tayo. Aalis na po ako. Gagawin ko pong madali para sa inyong lahat. Dahil aalis na ako sa lugar na to. Anong ibig mong sabihin? Gulong-gulo na tanong ko. Pupunta na po ako sa Singapore, Father. Pilit siyang ngumiti kahit na umaagos sa mga luha niya. Susunod na po ako sa mga parents ko. Alam ko pong mali ito. At alam ko na malaki ang tsansa na matuksa pa rin tayo. Kaya ako na po ang lalayo. Sana po, huwag niyong pabayaan ang simbahan na to. Dahil mahal na mahal ko po ang lugar na to. Dito na ako lumaki. Dito ako natutong mangarap at kahit na mali, ay dito rin ako unang umibig. Sana po mangako kayo na hindi niyo po ako bibiguin. Matagal na katahimikan ang namutawi sa amin. Sa huli, ay bumuntong hininga ko at saka tumango. Nangangako ako, Daisy. Maraming salamat sa pag-iintindi. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Sa huling pagkakataon, gusto kong malaman mo na mahal kita. At ikaw lang ang babaeng minahal ko sa buong buhay ko.
At gusto ko ring malaman mo na dahil sa desisyon mong to, ay lalo akong humahanga sa'yo. Sana, dumating din ang araw na makakita ka ng taong mamahalin mo. Yung kaya kang panindigan at samahan ka rin sa mga gusto mong gawin sa buhay. Yun na po ang huli naming pag-uusap ni Daisy, Miss Hart. Napakalungkot po, pero ngayon na inaalala ko, bilib na bilib talaga ako sa kanya. Mahiyain man si Daisy at mailap sa mga tao, napakatapang at handang-handa siyang isakripisyo ang lahat para lang maitama ang mga kasalanan niya at makabawi sa Panginoon. Matagal na pong nangyari ang kwentong ito, Miss Hart. Pero nagpasya po ako na ikwento sa channel ninyo dahil nabalitaan ko po na nasa Singapore pa rin siya hanggang ngayon at pumasok siya doon bilang isang madre. Pinili na rin niyang hindi na magkaroon ng sariling pamilya at hindi na magmahal na muli. Magsisinungaling po ako kung sasabihin ko na hindi ko na mahal si Daisy, Miss Hart. Pero kahit na ano ang mangyari, mas pipiliin ko pa rin ang sinumpaan kong pangako sa may kapal. Para sa mga listeners natin dyan, sana po ay may nakuha kayong aral sa kwentong ito. Sana minsan ay maisip nyo rin na hindi po perpekto ang mga taong nasa loob ng simbahan. Iwasan po nating isipin na kapag nagtatrabaho sa simbahan ay dapat hindi na pwedeng magkamali. Tao rin po sila. Kaya sana kahit konti ay magbigay po tayo ng malawak na pag-iintindi at huwag po natin silang kaagad-agad na husgahan. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Miss Hart. Sana po ay marami po kayong napulot na aral mula sa kwento ng buhay ko. Muli, ako po si Miguel at maraming salamat po sa inyong programa.